Okay. Sino pa si BBM? Si Poncio Pilato. Ganyan po si BBM at ang kanyang administrasyon. Bakit? Nakilala po natin si Poncio Pilato na gumagawa po ng hatol. Siya po ang nagbigay ng hatol na ipako sa krus si Jesu Kristo. Pero siya na nga po ang nagbigay ng hatol, siya na nga po ang nagbigay ng parusa sa kay Jesu Kristo, naghuhugas pa ng kamay para sabihin na ito ay wala akong kinalaman. Gusto nyo ito. Paano naghugas ng kamay ito si BBM? Lahat na nagawang nakawan dito ngayon sa kanya. Si kay Duterte binibintang. Puta, ngayon nagnakaw, si Duterte may kasalanan. Ngayon bumagsak yung tulay, kay Duterte sisi. Lahat talaga. Kulang kayo, mamaya i-report natin yun. Naghuhugas kamay. Sabi nga, ito ang pinakamalinis na Pangulo. Dahil panay hugas ng kamay. Lahat po ng suliranin. Kaya wala nalulutas eh. Puta, lantad na. Ayan yung mga maleta. May picture. Picture ng maleta, picture ng eroplanong pinagsakyan. Wala raw ebidensya. Ano pa bang ebidensya ang gusto nyo? Ang ebidensya pong alam ko, material evidence, yung mga nahahawakan, nakakapa. Nakikita, nahahawakan, naaamoy. Yan yung mga material evidence at meron pang testimonial evidence. Ito po yung mga saksi. Pucha, lahat na. Tinuturo. Ito si Martin Romualdez. Isa lang kasi nagturo kay BBM eh. Marami kay Martin Romualdez tsaka kay Saldico. Lahat na ng may ebidensya, may mga picture na ng pera, alam niyo yung picture ng pera, wala pong silbi yan. Kung wala pong magpapaliwanag, saan yan? May nagsabi na, ito po ang pamimigay namin. Yan. Yan po ay, yung 1/3 niyan, mapupunta kay Martin, mapupunta kay hugas kamay pa rin. Kay Duterte pa rin yung maleta. Ngayon namimigay ng maleta. Si Duterte pa rin may kasalanan. Lahat po kay Duterte. Flood control, kay Duterte yan. Kay Duterte. Puta, 2022 to 2025 yung flood control project, kay Duterte pa rin. Meron pang bobong vlogger na loyalista eh. Ayan po. May natitirang kapiraso. Yung lahat daw ng tingin na ngay, yan yung sa tatay nating karton. Yung natira daw, yan daw yung repair ni Charis. Hugas kamay. Lahat ng kasalanan, bintang kay Duterte. Di mo na nga maintindihan eh. Kung ikaw hindi ka taga-Pilipinas, dayo ka lang dito. Pag nakinig ka kay Auntie Claire at saka kay BBM, akalain mo na ang presidente si Duterte. Kasi lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga nangyayari kay Duterte sinisisi. Ganyan po kagaling maghudas, maghugas kamay pala. Yan po, sa karakter po yan ng mga sinakulo, yan po si Poncio Pilato. Naghuhugas ng kamay sa kasalanan niya na siya nag-utos. Kaya itong gobyerno natin, ito nagpapahirap sa mga Pilipino. Ito at ang mga kamag-anak niya magnanakaw, pero hugas kamay pa rin. Si Duterte pa rin may kasalanan.
Nakakalungkot kasi wala kayo na mahilig pa 'tong mga 'to na, manlinlang. Ang lalakas manlinlang, eh. Kunwari-kunwari lang ang paglilingkod. "Mahiya naman kayo." Mahiya daw yung mga magnanakaw ng flood control. Putya, sa panahon mo na naganap yung pinakamalaking, pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero kung i-report ni legacy niya pala yun, legacy. Ano legacy ni BBM na natatakot daw siya na baka hindi tuloy ni VP Sara ang kanyang legacy. Ano raw yung legacy? Siya ang kauna-unahang presidente na nagpaimbestiga ng flood control. Una, wala naman nakawan noon na ganyang kalaki. Ikalawa, pinaimbestigahan mo nga, tapos binuwag mo naman yung mag-iimbestiga. Nagpaimbestiga ka nga, pero wala namang resulta. Pinaimbestigahan mo nga sa salita, pero wala naman nakulong. Asa na yung mga hindi magiging maganda ang Pasko? Napapamura tuloy si Placido eh. Mali-maleta na, puta si Erap. Talaga, totoo po yun. Galit na yung mga tao kay Erap nun. Wala pa yatang 1 bilyon yung pinag-uusapan eh. Dito po, trillion. Ang masakit po nito, yung pinatatanggap po natin. Pinatatanggap na lang sa mga tao, tinatanggap na lang natin. Eh, alam nyo kaya ako galit na galit sa media? Kasi media may kasalanan niyang pagpapatanggap na yan. Kayong mga taga-media, malaki kasalanan nyo sa mga Pilipino. Putya, pag pinag-uusapan si BP Sara, impeachment ni BP Sara, kala mo pinakamalaking kasalanan na yung nagawa ni BP Sara eh. Hindi nga nila masabi kung ano yung nagawa eh. Hindi nila masabi kung anong ninakaw, kung magkano yung ninakaw. Oh, alam niyo po ba, para lang po magkaroon kayo ng ideya, no? Ngayon po, trilyon ang pinag-usapan. Kay ERA po, 4 billion lang ang lahat ng pinag-uusapan. Si ERAP mismo, ang pinag-uusapan lang na perang tinanggap niya, 545 million. Ganun lang po kumpara. Wala pa po 1 bilyon. 545 billion di umano. Yung naibigay ni Chavit Singson kay ERAP. Pero dito po, trillion po. Wala pa po sa isang deliver yan. No? Ang nakakasama ng loob, pinatatanggap ng media, pinatatanggap ng gobyerno, pinatatanggap ng simbahan na normal lang to. Wag na natin pag-usapan yan. Ito pag-usapan natin. Yung maanumalyang ginawa ni BP Sara. Hindi nga nila masabi kung magkano yung ninakaw, saan dinala yung ninakaw. Ulitin ko naman, wag na kayo, makulitan na po kayo, pero eto lang po. Sa tindi po ng nakawan na nasaksiyan natin, no? Sa tindi po na nakawan na nasaksiyan natin, at yung mga palatandaan ng isang tao ay magnanakaw, hindi po yan taglay-taglay ni BP Sara. Yung mga magnanakaw po ngayon, una, mayroong hindi lang isa, kundi multiple mansion, lalo na sa Forbes Park. Mayroong collection ng luxury cars. Merong jet at merong private jet or helicopters.
Meron pang mansyon sa ibang bansa. At higit sa lahat, dinidelibera ng pera. Dinidelibera ng maleta. Paano kayo maniniwala na magnanakaw si VP Sara kung hindi nyo nabalitaan na may mansyon? Hindi nyo nabalitaan na may luxury cars? Wala kayong narinig na merong chopper at hindi na dedelibera ng pera? Alam nyo po ba yung mga leader? Kung gaano ka-ego ang mga leader? Maiigo po ang mga leader. Kung vice president ka ng Pilipinas at magnanakaw ka,